was broken with blinded eyes. I was caught up in the chains of darkness. Fragile heart, meant to die. Till love found me and saved my life. Never lost, 'cause in you I take refuge wherever I go. Your love surrounds, in you I'm found. I sing your praises, I'll scream hallelujah. Found in your freedom, all I need is everything. Go Shannon. Go Sharon. Yung first part. Kaya kinliwanag sa dilim ng landas, sa bawat kalungkutan, hawak aking kamay, imulat mo ang aking mga mata. Ikaw ang kailangan, pag-ibig mo. Good afternoon, Life Church, and welcome po sa ating 2 p.m. service. And lahat po tayo pumasok na at isa-isa po nating i-meet and greet yung mga ating mga katabi. Kamustahin naman po natin sila. After a long week po, tayo na naman po ay nagkita-kita para magbigay ng papuri at pasasalamat sa ating Diyos na buhay. Ayan. Sino po sa inyo dito ang masaya na nakita po ninyo mga kapatid nyo sa faith? Yes, excited po tayo na makita natin sila ulit. At ngayon naman po, mas na-excite po at mas masaya ang Diyos nating buhay. Dahil nandito po tayo ngayon sa ating 2 p.m. service upang mag-worship sa Kanya. Tayo po ba'y handa na? Tayo po ba'y handa na para mag-worship sa ating Diyos? Amen. Ngayon naman po, basahin po natin ang salita ng Diyos sa Pinoy version. Sa Psalms 23, verse 6. Sabi po dito, sure ako na lagi mo akong ibibless at mamahalin. At ang bahay mo, Lord, ang gagawin kong tahanan habang ako'y nabubuhay. Sino po sa inyo dito naniniwala na ang blessing po na natatanggap natin kay Lord ay sure na sure? Kahit hindi pa natin na-experience, minsan, kinukulang tayo. Pero tayo po ay naniniwala na hindi po magkukulang ang Diyos. Ngayon po, ang Diyos po nating buhay ay isa po siyang pastol na kung saan inaalagaan niya ang kanyang mga tupa. And bilang isang pastol, idinadala niya po tayo sa kanyang presensya, sa kanyang tahanan, na kung saan doon po tayo ay magiging safe. Doon po tayo makaka-experience ng pagmamahal niya. At doon po natin makakasama yung mga kapatid po natin sa faith. Amen po ba? At ngayon po, bilang response, sabay-sabay po nating pupurihin ang ating Diyos na buhay. Ang kanyang presensya po ang nagpapalakas sa atin. Ang kanyang presensya po ay ang nagbibigay na sure, Lord, salamat. Dahil ang mga blessing, ang pagmamahal, ang pag-iingat mo sa amin araw-araw hanggang ngayon ay nandyan. Lord, salamat po. Wino-worship ka namin. Ang inyong pangalan ay makapangyarihan. Ang inyong pangalan ay dakila. Ang inyong pangalan ay nagbibigay ng kagalingan sa may sakit. Ang inyong pangalan ay nagbibigay ng kalakasan, Lord God, sa amin. And Lord, sa oras na ito, kami po
sama-samang magpupuri sa inyo sa simbahan sa lugar na ito. Lord, kami po ay iisa at magpupuri sa inyong dakilang pangalan. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Sabay-sabay po natin purihin ang ating Diyos na buhay. Amen. Morning! Handa na po ba tayo magpuri sa Panginoon sa hapon na ito? Let's go! Hey! Awit po tayo ng bagong awit. A new song to God this evening. Hey! Say, surely, surely, your love everlasting, yes, it will surround me. I know I'm secured. You sing, surely, surely. Strong in your might. That's right. You've gone before me wherever I go, wherever I go. The Lord made this day, so rejoice. God is good all the time. Hey! His mercies are new every morning. Now I come alive. God is good all the time. His goodness and mercies, His goodness will follow me all of the days of my life. Say, God is good. Hey, Jesus. Say, Jesus. Jesus, your blood set me free. Now I've been redeemed, no longer ashamed, no longer ashamed. Jesus, Jesus, your power and glory defeated the enemy. Amen. Lord, you are great. The Lord made this day. The Lord made this day, so rejoice. I can't contain all this joy. God is good All the time. His mercies are new every morning. Now I come alive. Oh, you are good. God is good all the time. All the time. His goodness will follow me all of the days of my life. Listen, God is good. Hey, one more time, let's sing. God is good. I want to lift up my hands. Ayun po, growing up in church, I remember a statement na pag sinasabi, God is good, and the people say, alam niyo pala, they may say all the time, God is good. right? I grew up hearing that statement. Nung maliit pa ako sa church, I grew up in church. Pero alam mo, ngayon lumaki na ako, I started to realize it's a very important statement of faith. That God is good. Yung pala yung pundasyon ng lahat. Pundasyon ng buhay natin, pundasyon ng pamilya natin, pundasyon ng trabaho natin, pundasyon ng lahat is the goodness of God. So today, why do we worship Jesus at punuin natin tong kwarto na to ng papuri at pagsamba sa Diyos na buhay? Are you ready, church? God is good. Let's declare that. Say, hey, God is good. God is good God is good. all the time. All the time. God is good God is good. all the time. Let's make it louder. God is good God is good. all the time. You say, All the time. God is good all the time. Let's speak up. God is good all the time. God is good
time. God is good. All the time. His music's are new Every morning, now I come alive. God is good. All the time. His goodness, His goodness, His goodness will follow me all of the days of my life. Come on, church, let's do it together. God is good. All the time. His mercies are new every morning. Now I come alive. We come alive. We come alive. You say, God is good. Hey. all the time. His goodness will follow me all of the days of my life. You sing, God is good. All the time. Our hands and say, His Mercy on you every morning. Now I come alive. God is good. All the time. His goodness will follow me all of the days of my life. One more time. One more time. Let's say, God is good. All the we come alive. Come alive. God is good all the time. His goodness will follow all of the days of our life. Come on, let's worship Him. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for you are good. Come on, you are faithful. He is merciful. So good. So good, God. Thank you, Lord. Yes, Lord, indeed you are good, a good God, our Father. Our Father who art in heaven. Lord, thank you. Ikaw ang meron kami at Ikaw ay sapat sa amin, Panginoon. Ikaw ay sapat. Anumang pagsubok, Panginoon, ang aming harapin, alam namin, God, na Ikaw ay kasama namin at hindi kami matatakot. Dahil Ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang lumikha ng lahat. Sino pa kami para matakot kung kasama namin ang Panginoon ng lahat. Salamat, God. Sama-sama kaming aawit sa iyo, Panginoon. Ang aming nag-iisang Panginoon. Mawit po tayo. Pagsubok ay nasa aming harapan. Lakas mo ay dama sa kahinaan. Kung minsan di alam ang dahilan, ngunit ikaw pala ay nariyan. Ngunit ikaw pala ay nariyan. Ika'y ligayang di mapantayan. Sa gitna man ng lumbay at alinlangan. Panginoon, sabay-sabay kaming aawit. Oh, Panginoon, ang pag-ibig mo'y higit sa kaya ng mundo. Katapatan mo ihahayag ko upang makilala ang ngalan mo, Panginoon.
Jesus, ika'y nasa aming harapan. Lakas mo ay dama, lakas mo ay dama sa kahinaan. Ikaw lamang ang tanging dahilan. Ang iyong presensya'y laging nariyan. Ika'y ligayang di mapantayan sa gitna at alinlangan. Come on, church! Oh, Panginoon, Pag-ibig mo, higit sa kayang ibigay ng mundo. katapatan mo'y ihahayag ko upang makilala ang ngalan mo, Panginoon. Ang pag-ibig mo'y higit sa kayang ibigay ng mundo. Katapatan mo aming ihahayag, yes Lord, Upang makilala ang ngalan mo, Panginoon. O Panginoon, kay sapat ang biyayang na mula sa'yo. Sapat ang kaluwalhatian mo, sapat ang kapangyarihang taglay mo. Buong galak itataas ka, O Kristo. Ika'y sapat ang biyayang nagmula sa'yo. sapat ang kaluwalhatian mo, sapat ang kapangyarihang taglay mo. Buong galak itataas ka, O Kristo. One more time, kay sapat. Sapat ang biyayang na mula sa'yo. Sapat ang kaluwalhatian mo, sapat ang kapangyarihang taglay mo. Buong galak itataas ka, O Kristo. O Panginoon, pag-ibig mo'y higit sa kayang ibigay ng mundo. Katapatan mo, Lord, salamat ka. Ihaya ko upang makilala ang ngalan mo, Panginoong Jesus. Higit sa kayang ibigay ng mundo, katapatan mo ihahayag ko upang makilala ang ngalan mo, Panginoon. O Panginoon, this time sabay-sabay po tayo. O Panginoon, Panginoon,
sa kayang ibigay ng mundo. Katapatan mo'y ihayag ko upang makilala ang ngalan mo. Lord, salamat. Dahil sa pagsamba namin sa inyong pangalan, kami po ay lumalakas. Kami po ay na-refresh. Lord, salamat. Narinig niyo po ang mga awitin, papuri at pagsamba namin. Ngayon naman po sa pag-worship namin, sa pagbibigay, nawa Lord, ikaw po ay mabless at mapapurihan sa aming mga wealth. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Proverbs 3, 9-10. At sabi po dito, i-honor mo si Lord gamit ang iyong kayamanan. Ibigay sa Kanya ang unang bunga ng lahat ng tanim mo. Pag ginawa mo yon, mapupuno ng ani ang iyong mga bodega at ang mga lalagyan mo mapupuno ng alak. Church, katulad nga sabi sa awitin kanina na ang ating Panginoong Hesus, sapat tayo sa Kanya, anumang i-offer ng mundo sa atin. And sa pag-worship natin sa Kanya, mayroon tayong iba't ibang kayamanan o possession. Maaring ito ay ating skills, talents, work, finances, and also ang ating mga anak. Nararapat lamang na ito i-offer natin sa Kanya. Sa panahon ng mga Israelita, ang isa sa simbolo ng prosperity at abundance ay kung saan sa tuwing nag-harvest sila ng kanilang ani, yun ay yung wine or yung grapes. And it symbolizes abundance and blessing sa kanila. And the Lord encourages them kung ano man yung kayamanan. Dahil ang kayamanan nila during their time ay kanilang ani. I-offer mo yun sa kay Lord. And amazingly, kung ano yung bagay na mahalaga sa atin, pag ino-offer kay Lord, ibabalik nyo yun. Hindi tayo mawawalan sa pagbibigay natin. Kundi, tunay nga na dakila ang Diyos dahil papalitan niya ito at pupunuin ang ating mga sisidlan. Kaya sa ating pagbibigay, huwag po tayong matakot dahil may promise po ang Diyos sa atin na hindi tayo mauubusan. Huwag po tayong mangamba dahil sapat po ang Diyos para sa atin. At ang kanyang promise po ay sure, ang goodness, mercy, and faithfulness po niya ay sumusunod pag tayo po'y sumusunod sa Kanya. Ngayon naman, bilang pag-worship kay Lord, isa sa ating mga kayamanan ay ang mga kabataan. Sa kanila pong murang edad, napakahalaga na sila po ay ma-train, hindi lamang sa edukasyon, kundi sa salita ng Diyos. Dahil naniniwala po tayo na ang salita ng Diyos ay maggagabay sa kanila habang sila'y lumalaki. At sa pag-send natin sa kanila sa Kids Church, i-declare po natin ang blessing at kalakasan sa kanila. Na kahit sila'y mga bata pa, mauunawaan po nila ang salita ng Diyos habang sila'y lumalaki. Lord, salamat po sa oras na ito. Ang aming mga worship sa inyo, ang pag-worship namin sa inyo, naway maging isang mabangong halimuyak sa inyong pangamoy. Lord, we pray and declare, Lord God, na itong mga kabataang ito, pag-ingatan niyo po sila, Lord God. Sila po, Lord, ang mga kayamanan namin. Mawala na po lahat. Huwag lang po, Lord, ang next generation. Kagaya po ng pagmamahal mo sa amin, na inalay mo ang inyong bugtong na anak para kaming maligtas. Salamat po, dahil ang inyong pagmamahal ay umaapaw at kami po bilang pagtanggap nito ay ibabalik namin ito sa iyo na may papurit pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Patuloy po nating sambahin ang Diyos na buhay.
you, God. Oh. Ika'y aking liwanag sa dilim ng landas, sa bawat kalungkutan, hawak aking kamay, imulat mo ang aking mga mata. Ikaw ang kailangan, pag-ibig mo naririto, wala katulad. Pagmamahal mong kailalim, wala katulad. Pag-asa't kaligtasan, pag-asa't kaligtasan, gabay mo at lakas, gabay at lakas. Lahat ng nilikha mo, pinupuri ka, imulat mo ang aking mga mata. Ikaw ang kailangan, pag-ibig mo naririto, wala katulad. Pagmamahal mong kailalim, walang katulad. Pag-ibig mo, sabay-sabay, walang katulad. Pagmamahal, pagmamahal mong kailalim, wala katulad. Oh, pagmamahal na wala katulad. Pinupuri ka, itinataas mga kamay sa dakila namin Diyos. Walang papantay sa iyong pagmamahal. Oh, ating pong sabay-sabay itaas ang ating mga kamay. Taas mga kamay sa dakila namin Diyos. Walang papantay sa iyong pagmamahal. Ikaw ang kailangan, pag-ibig mo naririto, wala katulad. Pagmamahal mong kailalim, wala katulad.
Deuteronomy chapter 7, 6 to 13. For you are a people holy to the Lord your God. The Lord your God has chosen you to be a people for his treasured possession out of all the peoples who are on the face of the earth. It was not because you were more in number than any other people that the Lord set his love on you and chose you, for you were the fewest of all peoples. But it is because the Lord loves you and is keeping the oath that he swore to your fathers, that the Lord has brought you out with a mighty hand and redeemed you from the house of slavery, from the hand of Pharaoh, king of Egypt. Know therefore that the Lord your God is God, the faithful God who keeps covenant and steadfast love with those who love him and keep his commandments to 1,000 generations, and repays to their face those who hate him by destroying them. He will not be slack with one who hates him. He will repay him to his face. You shall therefore be careful to do the commandment and the statutes and the rules that I command you today. And because you listen to these rules and keep and do them, the Lord your God will keep with you the covenant and the steadfast love that he swore to your fathers. He will love you, bless you, and multiply you. He will also bless the fruit of your womb and the fruit of your ground, your grain and your wine and your oil, the increase of your herds and the young of your flock in the land that he swore to your fathers to give you. This is the word of the Lord. Let's pray together. Panginoon, maraming salamat po sa iyong salita. Thank you for your word, Lord. Thank you for this new series that we have. And we're gonna discover together your big heart for the city of our nation, for the cities of our nation, for the cities of every nation. Panginoon, dalangin namin na hindi lang namin makita yung puso mo para sa aming bansa, kundi makita namin yung puso mo para sa aming pamilya, para sa bawat isa sa aming nandito ngayon, at sa pagsasalo-salo namin ng iyong salita. Dalangin namin na makadaupang palad ka namin. We pray that we encounter you today, Lord, that we know more of who you are, what your heart is for each and every one of us. And we discover your long-standing heart for the least, the poor, the marginalized, the oppressed, and those who are in need of help. Shape us, change us. Baguhin mo kami, Panginoon, upang ang aming mga puso ay maging katulad ng sayo. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. I want to welcome all of you to Life Nova and Every Nation Church. Ako si Tim. I'm one of the pastors here. May gagawin tayo bago tayo umupo. Can you meet one person na hindi mo pa masyadong kakilala? Can you go to that person and make sure to introduce yourself? And dun lang tayo magkakaroon ng karapatang umupo. Of course, except for our seniors, except for those who are senior citizens. Go ahead. Galing naman. Talaga naman. Life Church, oh. Talaga naman, oh. So we can continue that later on. How many of you met someone new? May nakilala kayo? Make sure that you don't just exchange names. The reason we're doing this, I know it's weird for some of you, but one thing you should know, bilang isang church, we are God's people. We are God's people. And actually, whether you like it or not, we're family. Not because of our magkakamag-anak, obviously, but because we're all the family of God. Now, itong series na to is very close to my heart. We're calling this series Love the City. Okay, can you say that with me? Love the City. And this series
is very important for Life Church kasi marirediscover natin kung sino ba tayo, what are we called to do, our mission. And I think para makilala natin kung sino tayo as Life Church, and especially if you're coming for the first time and hindi mo pa masyadong kilala, para malaman mo ano ba tong church na to, ano ba tong napasukan ninyo, right? Ano bang pininiwalaan nito? But you know, it's not about Life Church. It's not about every nation. It's not about victory or reign. It's really about Jesus. Kaya na pa si CJ from Iloilo. How many of you appreciate CJ? Right there. Palakpakan nyo naman si CJ. Actually, 1 taon lang yan dito kasi next year, babalik na siya sa Iloilo. So he's one of our campus ministry interns. Yun, ayun, si CJ nakatayo. So we appreciate you, CJ. Palakpakan natin si CJ. Interesting, sa liturgy pala ng Life Iloilo, every time they refer to Jesus, they refer to Him as Diyos na buhay. So, napapansin nyo ba yun? Whenever you talk about Jesus, instead of saying, oh, purihin natin si Jesus, mahal natin si Jesus, sabi niya, purihin natin ang Diyos na buhay. Ulit siya doon, right? And totoo naman kasi yun, Jesus is alive. Buhay kasi si Jesus. Ang Diyos na sinasamba natin ay Diyos na buhay. And hindi lang siya buhay in the sense na He's alive and real, but He shares that life. Nag-uumapaw siya ng buhay, and He extends that life to everyone who calls upon His name. Hence, our name, Life Church. Our life is in who Jesus is. So, as we begin this series, Love the City, I don't want you to think na tayo yung bida dito, or mission statement natin to, or whatever. This is about the heart of God. Si Jesus ay anak ni Yahweh, anak ng Diyos. And so, alamin natin, ano ba yung puso ni Yahweh para sa sangkatauhan? The Bible is actually the story of Yahweh and humanity. In a nutshell, pag tingnan mo yung istorya ng buong Biblia, pinakilala ng Diyos kung sino siya sa bansang Israel. Gusto niya na mapasama lahat ng tao sa pamilya ng Diyos, pero nagkataon na nagsimula siya sa isang bansa. Sa bansang Israel, sa isang particular na lahi, pinakilala niya yung sarili niya. And itong binasa natin, Deuteronomy is, it comes from the word Deuteronomos, second reading of the law. Ito yung mga utos na binigay ng Diyos kay Moses sa Mount Sinai, inulit to ulit. Kaya second reading of the law. Dahil namatay na yung generation na yon na lumabas ng Egypt, yung next generation nila, yung mga anak nila, yung nakapasok sa lupang pangako or promised land. And so dahil nga, next generation sila, ilan sa inyo may katabi na mukhang next generation? Underline, mukhang next generation. Oo. Ayan. So kahit hindi next generation, at least mukhang next generation. Ngayon, paano, Pastor, kung hindi po mukhang next generation, pero feeling next generation? Okay na rin yan. So ngayon, yung next generation ng mga Israelita, ang papasok sa promised land. And so, si Moses, dito sa Deuteronomy, si Moses ito, nagsasalita, kailangan niyang ulitin yung kasunduan nila ni Yahweh sa bagong henerasyon. Bago sila maging isang bansa na Israel. Dahil, kung makakalimutan ng susunod na henerasyon yung kasunduan nila ni Yahweh, ng bayan ng Israel, papaano na lang magpapatuloy yung bansa nila. Sa lahat ng bansa sa mundo, isipin nyo, maraming superpower na bansa at that time. Na parang China at Amerika ngayon. Meron doon Assyria, may Babylon, Egypt. Ang daming mga successful na mga bansa, if you will. Pero sa lahat ng sa kanila, hindi pinili ni Lord yung pinakamayaman. Hindi pinili ni Lord yung pinaka-artistahin. Pinili ng Panginoon yung pinaka-konti. Pinaka-kaunti lang sa kanila. So babasahin ulit natin siya in Pinoy version. Okay ba yun? One of the newest translations. And tunog informal lang siya kung bago kayo. Medyo sa Pinoy version, para siyang, ba't ganito yung Bible nila? Parang masyadong informal. But let me tell you, it is a product of solid scholarship na mas naintindihan ng susunod na henerasyon. Basahin natin ulit yung verse 6. Sabi dito ni Moses sa Israel, gawin nyo yun kasi para lang kayo kay Lord na inyong Diyos. Sa lahat ng bayan sa mundo, kayo ang pinili niyang maging Kanya, ang banal na bayan niya. So, bago magpunta sa mga instructions or law o mga kautusan ni Yahweh sa people of God,
pinaalala muna ni Moses kung sino ba yung Israel. Alam nyo ba, sabi ni Moses sa kanila, special kayo? Ilan sa may katabi, parang spatial. Oh, very spatial. Because occupy so much space. Nabirala. Parang siopaw na spatial. Very special sila kasi bukod tangi sila sa lahat ng bansa na pinili ni Yahweh. Di ba natatandaan nyo, we started this year with the theme set apart or holy na pinili. And so, ito pa rin yun. We're still on that theme, kahit love the city tayo. And pinapaalala ni Moses sa kanya na, bakit kayo set apart? Why are you different? Ba't iba kayo sa mundo? Dahil special kayo sa akin, sabi ni Yahweh. Sa lahat ng bayan, sa lahat ng mga tao. When you think about it, tayo mismo sa pamilya natin, ilan po sa inyo, kayo yung unang naging Christian sa family, sa pamilya? Okay? O ilan sa inyo nung naging Christian kayo, nagalit yung mga kamag-anak ninyo? At sabi, ano bang pinasukan mo? Di ba nagpapalit ka ng religion, napaka-creative mo. Ba't hindi na lang yun nakasanayan natin, right? So in the same way, ganun din ka special yung Israel. Nung pinakalala ni Yahweh yung sarili niya. Hindi ko pinakalala yung sarili ko sa Egypt, hindi ko pinakalala yung sarili ko sa Babylonia, sa Assyria, sa inyo, Israel. Akin kayo. Look at this possessive tone. Sa akin kayo. This is a God na nagnanais ng relasyon. Hindi siya Diyos na galit at nakakatakot at nangingidlat. Siya ay Diyos na nauuhaw sa koneksyon. Nauuhaw sa relasyon. Kayo ay bayan ko para sa akin lamang. At kasama sa relasyon na yon ay ang pagsiselos ni Yahweh. Hindi kayo pwede sa ibang Diyos. Sa akin lang kayo na sa aking tunay na Diyos na buhay lang kayo. You are mine, I am yours. Parang kasalan, ano? Parang tunog ng, parang wedding vows. And sinasabi ni Yahweh, kayo ay sa akin, espesyal kayo. Ngayon, ito yung tanong. Bakit kailangan pumili ni Yahweh ng isang espesyal na bansa? Meron ba siyang favoritism? Ilan sa may katabi, parang paborito ni God. Unfair. Pag siya nag-pray, laging sinasagot. Parang lagi na lang siyang blessed. #blessed. Oh. Lahat ng post niya, puro positive lang. Walang nangyayaring masama sa buhay niya, right? O kasi yung social media reflection ng lahat ng buhay natin, di ba? Okay, anyway, ilan sa inyo may katabi na parang lagi siyang binibless ni God. Ganun yung Israel, para siyang favorite ni God. Ang tanong, ba't kailangan mamili ni Yahweh ng isang bansa? Ba't niya kayong piliin mula sa pamilya niyo? Ba't hindi lahat? Now, para masagot natin yan, kailangan nating bumalik sa umpisa ng storya. Kasi, nung nilikha ng Panginoon yung tao, nilikha tayo ng Panginoon in a mountain garden, in a place where heaven meets earth. And tinawag niya yung hardin na yun ng Eden. Nilagay niya doon yung unang mga tao. Male and female, He created them. Adam and Eve. Nilagay sila ang mga unang tao ay nilagay ng Diyos sa isang hardin na nasa isang kabundukan kung saan nagkikita ang langit at ang lupa. It's a place where heaven meets earth dahil ganun kagusto ni Yahweh na mag-connect sa ating mga tao. And binigay ni Yahweh yung paghahari sa buong mundo sa ating mga tao. Kayong mamahala sa kalikasan. Kayong mamahala sa tubig. Kayong mamahala sa apoy. Kayong mamahala sa lupa. Kaya binigay niya ang mga brilyante. Hindi, iba pala yun. So, ibang kwento na yun. Binigay ng pamamahala ni Yahweh, binigay ang pamamahala sa mga tao. At sinabi na, pamahalaan niyo lahat ng hayop, lahat ng nilalang. And nung kinreate tayo ng Diyos, sabi ng Bible sa atin, Genesis 1:27, we are made in the image of God. Sa Latin, imago Dei. Sa imahe ng Diyos. So, ang pinaka-identity natin mga tao, humans, are Yahweh's imagers. Ginamit ko na siya na ganito. But imager, taga-image, taga-imahe. Parang projector. Ang projector ay naglalabas ng image. Parang TV. Parang phone. A phone is an imager. Taga-produce ng image. Alam nyo ba na tayong mga tao, we're supposed to be imagers of Yahweh? Ibig sabihin, tayo yung representative ni Yahweh dito sa mundo. Ang ibig sabihin nun,
nakatadhana tayong salaminin kung sino siya. Kung sino siya at katangian niya, yun dapat yung sinasalamin natin. Kaya nga hindi mo makikita yung kabuuan ng sangkatauhan sa mga lalaki lang. Dahil pati ang mga babae ay nilikha sa imahe ng Diyos. At hindi lamang ang imahe ng Diyos ang kababaihan, pati kalalakihan rin. Kalalakihan at mga kababaihan, sa pagkakaiba, pagkakapareho at pagkakasaliw-saliw ng kanilang katauhan, na ipapahayag at naiimahe kung ano ang katangian ng Panginoong Diyos. We're supposed to be imagers. Now, the problem is this. Because it's in our nature to image, it's also in our nature to worship. Sabi ni John Piper, kaya daw may misyon sa mundo, dahil ang problema ng mundo ay it's a worship problem. Because people are worshiping the wrong things, kaya tayo nagmimisyon bilang mga Kristiyano. Because at the heart of imager, being an imager, is worshiping someone, something. Sino ba dapat sinasamba natin? Sino dapat ang sinasamba natin? Si Yahweh, ang Diyos. At kung siya ang sinasamba natin, nagiging kawangis natin siya. Ito yung problema ng mga tao. Namili sila ng sasambahin at hindi si Yahweh yung pinili nila. Pinili nilang sambahin yung sarili nila. Sapagkat sa hardin na yon, nilinlang sila ng ahas. At sinabi ng ahas sa kanila, bakit ka sasamba kay Yahweh kung maaari mo namang sambahin yung sarili mo? Kailangan mo pa ba ng Diyos? Ayaw siguro ni Yahweh na maging matalino ka. Kainin mo tong bunga na to at tatalino ka. Hindi mo na kailangan si Yahweh kapag nangyari yon. Namili ang sangkatauhan at pinili ng mga tao na sambahin yung sarili nila. The problem is, we are shaped in the image of who and what we worship. At dahil imager na tayo ng sarili natin, look at our social medias. Hindi ba ang Facebook, Twitter, X na pala, hindi ba ang mga social media, Instagram, lahat ng yan, ay imager ng sarili natin? Kumbaga, huwag natin masyadong i-hit yung social media. Sintomas lang naman yan ng mas malalim na problema ng mga tao. Mahal natin masyado yung sarili natin. Masyado tayong makasarili. At inalis natin ng Diyos sa dapat niyang kalagyan. At inupo natin yung mga sarili natin bilang mga batas. At ito yung sinabi natin, di bali na sa disenyo ni Yahweh, di bali na sa kalooban ni Yahweh, masusunod ang gusto ko. Wala akong pake sa anong gusto niya. Ang gusto ko, yung masusunod dahil buhay ko to, my body, my rules. My life, my rules. And that's the story of humanity in a nutshell. Tinanggal ng mga tao si Yahweh sa dapat niyang posisyon. At ano nangyari? The first mention of city in the Bible is a negative connotation. Nagtayo si Cain, yung anak ni Adan at Eva, na pumatay sa kapatid niyang si Abel ng unang syudad. At ito ay syudad or city na punong-puno ng violence at patayan. At dahil ang mga tao bilang imager, ilan sa inyo may katabi na mukhang artista? Di ba ang mga artista ay tinatawag din minsan na brand ambassadors? Di ba ang isang brand ambassador ay siya yung kumakatawan ng isang produkto o siya yung mukha, the face of that product? So, brand ambassador, yun ang imager. We're supposed to be brand ambassadors of Yahweh. May katabi ba kayo, pag nakita nyo siya, mukhang napapaisip kayong mag-love God? Sige nga, tingnan nyo nga. Parang di nyo kaya, guys. Parang hirap na hirap kayo. Parang ayaw nyo paniwalaan. Ilan sa'yo may katabi kayo, parang mapapamahal ka talaga kay God pag nakita mo siya. Ilan sa inyo, pag may katabi kayo, parang you love people. The more you see that person, you love more people. Talaga? Ilan sa inyo, pag may katabi kayo, mapapatawag ka talaga sa Panginoon. Biro lang. So, because we're brand ambassadors of Yahweh, we're brand ambassadors of God, pero ginamit natin yon para maging brand ambassadors ng kasalanan. Look at what's celebrated in our culture today. Pag rebelde ka, kapag immoral ka, pag marami kang asawa, pag maiksi damit mo, pag hindi ka sumasamba kay Yahweh,
cool ka, sikat ka. Pag marami kang pera, pag ganito. And so, humanity, ito yung kwento ng syudad. We built a city. We built that city. Nalilito na ako. So, of city and violence. A city filled with evil and violence. Hindi maganda yung unang city. The mention of city in the Bible is not good. But do you know that while the city is a city of evil and violence, it's also a city, it's also a place of the highest concentration of God's imagers on earth. Bakit ba ang mga taga-probinsya pumupunta sa syudad? Dahil nasa syudad ang pinakamaraming tao. Quezon City. Alam niyo ba kung anong populasyon ng QC? Novaliches, isang distrito lang naman tayo sa QC. Quezon City is the largest city in terms of population. Over 3 million Filipinos here in QC alone. Sino mga taga Caloocan City dito? Over 1.6 million Filipinos in Caloocan. Sino mga taga Valenzuela? Over 700,000 Filipinos in Valenzuela. May mga taga SJDM ba dito? San Jose del Monte? Over 600,000 Filipinos. Cities, while evil, while brand ambassadors of evil, nandito din yung pinakamaraming imager ng Diyos. Why would God not care for the city? Mahal ni Yahweh ang syudad. At hindi niya to gustong wasakin lang, gusto niya itong panibaguhin. Gusto niya itong i-change. God wants to change the city. God wants to turn an evil city into a city of good. To a city that is a brand ambassador of Yahweh. And not brand ambassador of self and selfishness and money and sex and evil, but brand ambassadors of God. Mayroon akong tanong sa inyo. Kung gusto pala ni Yahweh ng city, bakit nung kinreate niya ang mga tao, garden ang nilagay niya? Kaya nga minsan, pag nanonood kayo ng mga telenovela, pag namamatay yung tao, napupunta siya sa hardin. Kasi sa imagination natin, ang ideal ay hardin. Pero alam nyo ba, na sa Biblia, mag-end to end na tayo kasi ang Garden of Eden nasa Genesis. Pinakadulo ng Bible, Revelation. Alam nyo ba na ang ending ng lahat ng kasaysayan ay hindi isang hardin? Nandun kasi sa dulo ng PowerPoint ko patulong nga yung, can you show the New Jerusalem? Actually, the New Jerusalem, ang bagong syudad ng Diyos, it's a mixture of city and garden. This is what heaven looks like. Hindi ganyan exactly. That's an artist's rendition. But the concept of heaven is actually an eternal city that has a garden in it. A mixture of nature and civilization together. Ang goal ni Yahweh sa sangkatauhan ay maging isang city that reflects the image of God. Therefore, Yahweh did not give up on the idea of city. Parang ganito. Kasi minsan may mga Kristiyanong ganon. Ang sama-sama naman. Ang daming patayan, ang daming korupsyon, ang daming umulidad. Doon lang tayo tumira sa bundok. Mamundok na lang tayo. Doon ko na lang kaya pag-aralin yung mga anak ko sa baryo, sa malayong lugar. Para hindi sila abot ng kasamaan. Pero how many of you know, kahit saan mo dalhin yung mga tao, naabutan pa rin sila ng kasamaan. Dahil ang kasamaan ay nasa tao. At hanggat may tao, may kasamaan. God did not give up on the idea of city. In fact, the story of Jesus and the story of the Bible is towards building a city na nilikha sa imahe ng Diyos.
Which leads me back to my first question. Kung ito pala yung gusto ni Yahweh, in the beginning pa lang, ba't hindi siya nag-create ng city? Bakit garden ang kinreate niya? Kung yan pala, yung revelation, yung ending ng Biblia, na tayo ay magiging isang buong city, na kasama yung buong mundo, then why did God not create that in the first place? And here's the answer. Are you ready? Magbabalik tayo next week. So, tapos mag-pray na po tayo, pagbalik yung next, biro lang. The reason for that is that this city is a joint partnership project between God and us humans. Yung ideal ng Diyos na ito, hindi niya lilikhain mag-isa. Gusto niya tayong likhain ito kasama niya. Bakit nung nilikha ng Diyos ang mga tao, walang highway, walang computer, walang spaceship at eroplano? Gusto ng Diyos na gamitin natin yung ating creativity, mga agham at siyensya para mag-produce ng mga magagandang bagay sa ikauunlad ng mga tao. Ibig sabihin, gusto niyang maging kamukha niya tayo. Na katulad niya na malikhain siya, gusto din niyang maging malikhain ka. God is a God of civilization. God is a God that gives a thumbs up on music and the arts and economics and media. Gusto ng Panginoon lahat ng yan. Ang ayaw lang niya, kasalanan. And so, nag-create siya ng mga tao sa garden kasi gusto niya na mag-advance tayo, maging creative tayo, gamitin natin yung mga talento natin. May mga ano ba dito? Kabataan, may mga estudyante ba dito? Let me tell you this, mga estudyante, the Lord has given you so much wisdom. Pe-pressure ko lang kayo, ah. You have in your fingertips wisdom and knowledge and data na wala sa amin nung panahon namin. So lahat ng gusto nyo malaman, it's on your fingertips. Kailangan mo lang ng data connection. Kahit 3G nga lang yan, titiis ka lang ng konti. Kung makakapag-Wi-Fi ka pa, may free Wi-Fi, the best. Lahat na lang kailangan mong malaman. Pero with all this wisdom, kung di natin alam gamitin yon, kung wala yung salita ng Diyos, gagamitin lang natin yung karunungan na yon para wasakin yung mga sarili natin. Alam niyo ba, noong 1900s, 100 years ago, nung nag-a-advance masyado yung science, ito yung sabi niya, by year 2020, mawawala na yung religion sa mundo. Sabi na, prediction ng mga scientists yon. Sabi nila, hindi na kailangan ng mga tao si God kasi sobrang talino ng mga tao. Magagawa na daw ng mga tao lahat ng kaya nilang gawin. So much hope for science. So much hope sa talino ng mga tao. And you know, hindi pa tapos yung 1900s. Sa talino ng tao, saan niya ginamit to? World War I, World War II. Nung discover ng tao, yung pinakamagandang source ng energy, which is the nuclear, fission, nuclear fusion, ginamit nila to para gumawa ng bomba at pasabugin yung mga bansa. Ibig sabihin, kung kaalaman lang, talino lang, gilas lang, abilidad lang, talento lang, yaman lang, ang mga tao walang pupuntahan kundi pagkawasak. Kailangan pa rin natin si Yahweh. 2020 na, hindi nagkatotoo yung prediction nila about religion. In fact, more than 75% of the world is still in a religion. At sa 75% na yon, ilan doon yung Kristiyano? Maraming reliyon, pero ano doon? Yung tunay na Diyos. Let me say this, pinakilala ni Yahweh kung sino siya sa Biblia. Pinakilala niya kung sino siya at ano yung katangian niya. At bago tayo umuwi, magkakaroon tayo ng realization. Sino ba si Yahweh? Anong klaseng Diyos ba siya? Ngayon, yung project na yan, na Eternal City na yan, sisimulan ni Lord sa Israel. Kaya nga, nung papasok na sila sa Promised Land, binasa yung law sa kanila. Sa atin, tapos na tayo sa panahon ng Israel, nasa church age na tayo yung church, tayo yung bagong Israel. Tayo yung expanded version, 2.0 ng Israel. Dahil kasama natin lahat ng bansa. Kasi yun naman talaga yung puso ni Yahweh noong una. Israel muna, kasi yung Israel yung aabot sa lahat ng bansa.
At ngayon, ang realidad ng church, tayo nga lang sa Every Nation, as a family. Hindi lang naman Every Nation ng church May CCF pa, may GIL, ang dami pang church, GCF, lahat ng yan. Pero kahit sa atin lang, Every Nation, we're already in 80 nations. Think about the kingdom of God and the advance of God's kingdom sa mundo. Tingnan natin yung puso ni Yahweh sa verse 6. Verse 7. Tuloy natin Sabi dyan, hindi dahil mas marami kayo kesa sa ibang bayan, kaya minahal at pinili kayo ni Lord. Actually, kayo ang pinakakonti. Anong dahilan kaya minahal tayo ni Lord? Anong dahilan kaya minahal tayo ng Israel? Tayo ba yung pinakamagagaling? Tayo ba yung pinakamarami? Actually, pinakakonti nga Ilan sa inyo kapag nagkayayaan ng basketball, lagi kayong niyayaya? Nasasama kayo lagi sa Magic 5. Magic 5. Ilan sa inyo, pag may basketball, lagi kayong kasama, pero lagi kayong bangko. Hindi kayo napipili. Ilan sa inyo, pag nag-ML kayo, lagi kayong niyayaya, pero observer lang kayo. Hindi kayo nakakalaban. Marami sa atin, gustong piliin, hindi napipili. May katabi ka ba parang hindi siya napili? Pinagpilian, nilampasan. Pinabayaan. Grabe, no? Wasak na. Pero pero tingnan mo yung puso ni Yahweh. Hindi siya tumingin sa pinakamagandang bansa, pinakamalakas na bansa, pinakakonti yung pinili niya. In fact, Israel was the least. Pinakakonti. Actually, pinakamahirap. Dahil konti, mahirap. Hindi nila kaya mag-produce ng kayamanan katulad ng Babylonia, katulad ng mga karatig bansa nila. At ito yung sinasabi ni Yahweh, hindi ko kayo pinili dahil sa kahit anong kaya niyong ibigay sa akin. Kahit walang-wala kayo, pinili ko na kayo. What does this show us? Anong pinapakita nito tungkol sa katangian ni Yahweh? Minsan ganito tayo, di ba? Ba't naman ako mamahalin ni Lord? Makasalanan ako. Ba't naman ako mamahalin ni Lord? Magkano lang ba yung donasyon ko? Magkano lang ba yung ambag ko? Ano lang ba yung pwede kong gawin at ibigay at i-offer? Let me tell you this, hindi tayo mahal ni Yahweh dahil sa kahit anong kaya nating ibigay. In fact, wala pa nga tayong kayang ibigay. Pinili niya na tayo. Yun ang katangian ni Yahweh. Yun ang kanyang heart. Sabi dito ng verse 8, pinili kayo ni Lord kasi mahal niya kayo. At tinutupad niya yung promise niya sa mga ancestors niyo. Kaya niya kayo niligtas sa pagiging alipin ng hari ng Egypt. And then, binabalik niya yung national consciousness ng bansa. Hindi ba kayo dating mga alipin? Hindi sila tinatrash talk ni Yahweh, mga alipin. Pinapaalala lang ni Yahweh sa kanila, hindi ko ba kayo niligtas noon? Di ba slave kayo dati? Ba't kayo yung pipiliin ko? Isipin nyo. Mahal ko kasi kayo. And then, itong pagiging alipin ng Israel, hindi to pang trash talk. Kasi sa bayang pinangako ng Yahweh, yayaman sila ron Pauunla rin sila ni Yahweh. At ano nangyayari sa mga taong yumayaman? Nagiging makakalimutin. Agree ba kayo ron? Pag yumayaman, nakakalimot. So sabi ni Yahweh, huwag kayong makakalimot. Hindi kayo mayaman dati. Alipin kayo dati. This is supposed to steer compassion into their hearts. Kasi next week, at sa susunod na mga linggo, we're gonna talk about addressing poverty. Addressing corruption in our nation. Paano tayo tutulong sa mahirap kung tayo mismo mahirap din? And let me tell you this. Yung Israel, nung sinasabi to ni Moses sa kanila, hindi pa sila mayaman yan. Papasok pa lang sila sa promised land. Walang-wala rin sila. Pero sinasabi ni Yahweh sa kanila, i-bless ko kayo. At pag binless ko na kayo, huwag kayong makakalimot. Alipin din kayo dati. Mahal ko kayo. Kaya ko kayo niligtas. Kaya ko kayo pinalaya. Kaya kung titignan mong maigi, mga alipin tayo Alipin na hindi batid. Nalalaman niyo yung generation ko. Kakantahin ko na yan. Hindi niyo nagigets. Mga alipin tayo ng kasalanan, mga alipin tayo ng kahirapan, mga alipin tayo ng mga bulok na sistema ng ating bansa.
Pero pinili pa rin tayo ni Yahweh kasi mahal niya tayo. Let that sink in right now. Mahal ka ni Yahweh. Mahal ako ni Yahweh. Mahal niya tayo. Siya yung nagmamahal sa city. Ba't natin mamahalin yung city? Ba't natin mamahalin yung mahihirap? Ba't tayo tutulong sa mga nangangailangan? Dahil kawawa sila? Dahil kawawa tayo? Hindi. Dahil mahal sila ni Yahweh. Dahil mahal din tayo ni Yahweh. At hindi natin makakalimutan yon kahit paunlarin tayo ng Panginoon. Amen? Sinasabi ni Yahweh sa kanila yon, saan ko ba kayo pinulot? Saan ba kayo nanggaling? And let that sink in for a while. Saan probinsya ba tayo nanggaling? Sang lupalop ba ng Pilipinas tayo pinulot ni Yahweh? At ano man na meron sa atin ngayon, anong tagumpay ang tinatamasa natin, huwag niyo sabihin sa akin, talino lang natin yon. Huwag niyo sabihin, ganda lang yon. O gwapo lang yon. O gilas lang yon. Kung wala ang patnubay ni Yahweh, ano at saan tayo pupulutin? Ano mang meron tayo ngayon, huwag nating kakalimutan. Kasama yan sa pag-iingat ni Yahweh sa atin. Verse 9. Tandaan nyo. Ayan, kaya nga tandaan eh. Look at the command. Tandaan. Kasi nakakalimot nga eh. Tandaan nyo na si Lord ang na inyong Diyos. Ayan na naman oh. Si Lord na inyong Diyos ay Diyos. Parang redundant, no? Ang Diyos na inyong Diyos, that's a possessive statement. Your God. The Lord, your God. You are mine and I am yours. We are His and He is ours. Atin siya at tayo ay Kanya. It's a relationship. Diyos siya, makapangyarihan siya. Tutuparin niya ang ginawa niyang kasunduan at wagas na pag-ibig sa mga nagmamahal at sumusunod sa Kanya hanggang sa 1,000 henerasyon. Wow! Kaya niyo ba magbilang ng 1,000 generations? Ang 1,000 generations, ilang taon ba yan? Kung 100 years old, ang lifespan ng isang tao, 100 times 1,000. 100,000. Pag nangako si Yahweh sa'yo at tumupad ka, you're not just blessing yourself right now. God is not just blessing you. The Lord is blessing 1,000 generations after you. Think about that. Yung pagsunod mo kay Yahweh ngayon, yung pagtupad mo sa salita niya, hindi lang to isa ikakabuti mo ngayon. 1,000 henerasyon after you will benefit from this. God is a God of many generations. Sabi niya dito, 1,000 generations. Merong isang salitang ginamit dyan, na sa Hebreo ay salitang kesed. Ito ay salita na hindi ganyan yung spelling nun, yan lang yung tunog nun, kesed. May H kasi, hindi ako humalak, ha? Ganyan talaga yan, kesed. Ang kesed ay isang salitang mahirap i-translate kasi siya ay pinagsama-samang, well, sa English, steadfast love. Pero yung steadfast love, kulang na translation. Sa NIV, loving kindness. Isang buong salita, walang ganon. Inimbento lang yun para i-translate yan. Because at the heart of this word are 3 different concepts na mahirap i-translate. Sa kesed, kasama nun yung isang pangakong ginawa ng matagal na panahon. Katapatan sa pangako. Kasama din doon yung concrete acts of generosity. Hindi lang siya nangako, may gagawin talaga siya para gawin yon. At higit sa lahat, yung compassion at empathy, yung nadadama niyang pag-ibig sa atin. Pag sama-samahin mo yung 3 konsepto na yon, tapat sa pangako na matagal, parang motolite, pang matagalan, konkretong pagtulong, concrete acts of generosity, and deep love and empathy. Yun yung kesed. Sabi ni Yahweh, yung kesed ko sa inyo ay hindi nagmamaliw. Ang kesed ko sa inyo ay 1,000 henerasyon. Mahal ko kayo, tutuparin ko yung pangako ko sa inyo, at gagawan ko kayo ng mabuti palagi. All in one word. Kaya walang salita sa mundo na kayang i-translate yan. Ito yan, no? Wagas na pag-ibig. Yan yung translation sa Tagalog.
Tutuparin niya ang ginawa niyang kasunduan at kesed sa mga nagmamahal at sumusunod sa Kanya. So, ang translation na lang ng mga Pinoy translation, Pinoy version, wagas na pag-ibig. Wagas, kasi pangmatagalan. Pag-ibig, kasi hindi lang siya nararamdaman, ginagawa siya, konkreto. Alam niyo ba na may pangako si Yahweh sa'yo? At sa lahat ng sumasampalataya sa anak niya si Jesus. At yung pangakong yun, hindi mapapasubalian, hindi mababali. Verse 10. May pero. But look at the double-sided coin of Yahweh's character. Mapagmahal ba siya? Tumutupod ba siya sa pangako niya? Maawain ba siya? At kumikilos ba talaga siya? Kaya pala sinasabi ni CJ na buhay na Diyos. Kasi buhay siya eh. Pero, look at this. Pero, that's a negative conjunction. But, pero, hindi niya palalagpasin ang mga ayaw sa Kanya. Wawasakin niya lahat ng tumatalikod at di sumusunod sa Kanya. But, He is also a God of justice. Na kapag binali mo yung salita niya and you become evil, naging masama ka, prerogative niya na parusahan ka. Dahil kung hindi ka niya parurusahan, hindi siya magiging mabuting Diyos. Maraming bata nagtatanong ng ganun eh. Bakit si Yahweh nagpaparusa? Ba't niya hinahayaan ganito? Kung mabait talaga siya. Ang konsepto ba natin ng mabait o mabuti ay hindi nagpaparusa? Bibigyan kita ng halimbawa. Halimbawa ay may mag-ina. At yung nanay, namatay na yung asawa niya. So, byuda na siya. Siya na lang yung nagpapalaki sa anak niya. At yung anak niya ay 1 taong gulang. At yung 1 taong gulang niyang anak ay kinuha ng kapitbahay, walang awang pinatay, at tinago, nilibing sa lupa. Umiiyak ngayon yung balo, umiiyak yung byuda, humihingi ng katarungan. Nalaman na yung kapitbahay pala yung pumatay dun sa anak. Nagsampa ngayon ng kaso sa huwes. At sasabihin ng huwes, hayaan mo na. Ganyan talaga magkakapitbahay. Kailangan nagkakaunawaan. Dahil pag-ibig tayo, hayaan mo na. 1 taon pa lang naman yan. Baka makahanap ka pa ulit ng bagong jowa, maging asawa mo, mag-anak na lang kayo ulit. Anong klaseng huwes yon? Pag tayo yung gumawa ng kasalanan, pag tayo yung nasa masama, gusto natin maawa si Yahweh. Pero pag tayo yung ginawa ng masama, gusto natin ng katarungan. Nakita niyo yung baluktot na puso ng tao? Hindi natin maunawaan ba't siya kailangan magparusa sa kasalanan. Pero isipin niyo, kung ang huwes ay hindi nagpaparusa ng kasalanan, isa ba siyang makatarungang huwes o judge? Ganon din si Yahweh na huwes ng sangkatauhan. Kailangan niyang gawin. Yung dapat niyang gawin. Kaya nga nasa pagpipili ng mga tao yun eh. And let me tell you this. Para sa ating kaalaman, medyo malalim lang to ng konti. Pagbalik natin sa simula ng Biblia sa creation, makikita ninyo that the earth was without form and void. Kaguluhan lang, chaos. And then, God said, let there be light. Nag-create siya gamit yung salita niya. Which means, ang default ng mundo, magulo. Maging magulo. Sa science, ang tawag doon entropy. Nawawasak unti-unti. Pero nangialam si Yahweh sa kaguluhan, nag-create siya ng buhay. Nakita niyo yung kapangyarihan ni Yahweh, nire-reverse niya yung kaguluhan at kamatayan. Out of nothing, He creates something. Out of chaos, He creates order. Kapag sinabi ni Yahweh na wawasakin niya lahat ng tumatalikod at sumusunod sa Kanya, wala siyang kailangan gawin, kundi alisin lang yung blessing niya. At pag inalis niya yung blessing niya sa isang tao, isang pamilya, isang bansa, at kahit ano, babalik ito sa kaguluhan. Hindi niya talaga kailangan gumawa ng something sa tao. Tatanggalin lang niya yung pagpapala niya. Dahil ito yung hindi natin alam lahat. Dahil sa pagpapala niya, kaya tayo umuunlad. Kung bigla niyang tanggalin yon, babalik tayo sa kawalan at sa kaguluhan.
He sustains everything by the word of His mighty power. He doesn't have to curse anyone. And pag pinag-aralan nyo yung curse sa Bible, yun ang curse. The removal of blessing. Hindi ba ganun din naman ang darkness? Hindi ba ang kadiliman ganun din naman? Ang kadiliman ba ay bagay? Nakakita na ba kayo ng flash dark? Di ba may flashlight? Nakakita na ba kayo ng flash dark? Biglang dumidilim? May ganun ba? Wala. Because darkness is not a thing. It's the absence of light. Ganun din ang curse. It's the absence of blessing. Pag kinurse ka ni Yahweh, tatanggalin lang niya yung blessing sa'yo and you go back to your primordial form. Chaos, empty, dark, void. Gusto ba natin ng blessing ni Yahweh? Lumakad tayo kasama niya. Huwag mo sa akin sabihin na mataas ang pinag-aralan mo, na maunlad yung negosyo mo, na makapangyarihan yung pamilya mo. Kapag binali mo yung salita ng Diyos, at tinanggal niya yung pagpapalan niya sa'yo, kahit ano kalakas o makapangyarihan ng tao, bumabalik din sa alikabok. Hindi ba? Parang natatakot na kayo. Hindi siya Diyos kung hindi siya ganon. Nakita niyo ba kung gaano kalakas si Yahweh? Sa isang salita, at tinanggal niya yung blessing niya sa'yo, babalik tayo sa kawalan. And kaya ko to pinapound, hindi para takutin lang tayo. Well, dapat pala may takot talaga tayo. Yan ang nawawala sa mundo ngayon eh. Walang takot sa Diyos. Dapat magkaroon ng takot sa Diyos. Pero kaya ko ini-emphasize yon kasi kung naiintindihan natin yung kayang gawin ni Yahweh, kaya niyang tanggalin yung blessing, ma-appreciate natin yung hindi niya pagtanggal nun. Ma-appreciate natin lalo kapag pinagaling niya tayo sa sakit natin, pinagpala niya yung negosyo natin, pinaunlad niya yung pamilya natin. Kasi pwede naman niyang hindi gawin. Kailangan ba niya tumupad sa pangako? Kung hindi niya ito pa rin, prerogative naman niya yun eh. Kaya lang, hindi niya kayang magsinungaling sa sarili niya. Dahil katauhan niya yung katotohanan, tututo pa rin niya ngayon yung pangako niya. So, in a weird way, yung pagpaparusa ni Yahweh, yung pagdadala niya ng katarungan, actually, parte ng pagiging maibigin niyang Diyos. At kung hindi siya magpaparusa, hindi siya totoong umiibig. At paano natin malalaman na talagang mahal tayo ni Yahweh? Kasi yung parusang para sa atin, hindi niya kinancel. Pinataw niya. At dahil mahal niya yung bawat isa sa atin, ang parusang yon ay pinataw niya sa sarili niyang anak, na si Jesus. Kaya nung namatay si Jesus, pasan-pasan niya ang lahat ng kasalanan at sumpa ng sangkatauhan. Pinataw ng kanyang ama ang lahat ng kaparusahan na dapat para sa ating mga alibughang anak. Binigay niya sa tunay niyang anak para lang maging kasama tayo sa pamilya niya. Ganon niya tayo kamahal. Ang kasamaan ay pinarusahan pa rin niya, pero binigay niya yung parusang yun sa sarili niya upang tayo ay mapalaya sa parusa at sa sumpa kahit naging makasalanan tayo at maging parte tayo ng project niyang eternal city and garden na kasama tayong lahat. Verse 11, kaya sundin nyo ang mga utos, rules, at instructions na binibigay ko sa inyo ngayon. May kultura tayo ngayon, nagalit tayo sa rules. Ayaw natin ng rules. Ayaw natin ng instructions. Natin nakatingin sa sahig. Hindi lang naman mga estudyante yon. Kahit mga may edad na. Tama po ba? Umami na kayo. Ako lang ba yun? Oh, so ngayon, ang mga tao talaga, allergic tayo sa rules. Pero ito yung sinasabi ni Yahweh. Binigay ni Yahweh yung mga rules niya, panuntunan niya, para sa buhay rin natin yun eh. Isakabuti rin natin yun eh. Hindi naman yung para sa kanya eh. Para sa atin yun. Pag sinunod natin yung salita niya, ini-ensure natin yung, kumbaga yung salita niya, ini-ensure nito yung isang masagana at mapayapang buhay o shalom para sa lahat. Yun ang kaya. Yun ang dapat nating gawin. Sumunod tayo sa salita niya. Verse 12, pag nakinig kayong mabuti at sumunod sa mga utos,
tutuparin ni Lord na inyong Diyos ang mga kasunduan niya sa inyo. Ipapakita niya ang wagas na pagmamahal niya gaya ng promise niya sa mga ancestors niyo. Andiyan na naman yung kesed. Pag sumunod kayo sa mga utos, ipapakita niya yung kesed niya sa iyo. Ang tanong, kasi Deuteronomy pa yan fourth book, unang-una pa yan. Sumunod ba ang mga tao? Kung alam niyo yung Biblia, sumunod ba ang mga tao? Even the best fall down sometimes. Kahit yung mga pinakamagagaling, sila David, sila Moses, hindi nakaabot. Tumupad ba si Yahweh sa pangako niya? Kahit hindi tumupad ang mga tao. Mga kapatid, si Jesus, yung katuparan ng lahat ng pangako niya. Para matupad niya yung pangako niya, kasi that's a conditional promise. Parang ganito yan Ibe-bless ko kayo kung susunod kayo. Kung hindi kayo susunod, ika-curse ko kayo. Hindi sumunod. We twisted His hand to curse all of us. Kailangan niya para sa katauhan. Hindi tayo sumunod Ganun niya tayo gustong i-bless. Ganun niya tayo gustong kamahal. Kinuha niya yung parusang niya sa sarili niya. Para magawa niya pa rin na i-bless tayo. Bibigyan ko kayo ng isang example, pero huwag niyo gagawin sa totoong buhay. Halimbawa, tayo ay isang klase. Magkakaklase tayo. Sabi mo sa atin mo, "Hi classmate." At may final exam tayo ngayon. Final exam. Tapos bumagsak tayong lahat sa exam. At isa lamang, tanging bukod isa lamang, ang naka-perfect sa exam na yun. At sino yun? Walang iba, kundi si Shannon. Si Shannon lang. Si Shannon, yung brand ambassador ng perfection. Siya yung image ng no mistakes. In fact, nung tapos na yung checking ng papel, sabi niya sa teacher, actually mali po yung pagkaka-phrase niya ng mga question na yan. Sinagutan ko pa rin, pero pakiayos pa susunod. Wrong grammar po kayo, teacher. Kinorek niya pa yung teacher. Samantalang tayong lahat ay bumagsak. Lahat tayo ngayon ay babagsak at syempre, si Shannon lang yung makakapasa. Pero alam niyo kung ano nangyari? Perfect tayong lahat. Tapos si Shannon yung bumagsak. Yun ang ginawa ni Jesus para lahat tayo magkaroon ng blessing. In place of blessing, He became cursed. Cursed is he who is hung on a tree. So that all of us are treated like perfect. Alam niyo ba sa mata ng Diyos, bawat isa sa atin na naging makasalanan, basta nagsisitahit na ng palataya sa kanyang anak na si Jesus, tinatrato tayo ng Diyos Ama na perpekto. Hindi dahil perpekto talaga tayo, kundi dahil binabalutan tayo ng dugo ni Jesus na tumutubos sa lahat ng kasalanan natin. Samantalang siya, yung kailangang mamatay. Yan sa inyo, papatayin na natin si Shannon. Ay, hindi. Illustration lang yun, Shannon. Hindi ikaw. Oo. Tingnan mo, Shannon, may butas ba yung mga kamay mo? Wala naman. Hindi ikaw si Jesus. Okay? Malapit na po tayong matapos. Pasensya na po. Huwag po kayong magwala. What's the character of Yahweh? Yahweh is a compassionate and generous God. Maawain. Matagal magalit. Mapagbigay. At lahat ng deserve nating sumpa, kinuha niya. At lahat ng deserve niya, dahil sa perfection niya, binigay niya sa atin. Isn't Yahweh a good and compassionate God? He is a God who loves the city. Mahal niya itong lugar kung saan 3 million na tao, isang masamang kultura na nagtataas, nag-idolize ng masama, at nagbabagsak ng kabutihan, mahal pa rin niya. Kaya may church. Let me tell you this. Church, bakit tayo nag-i-exist? To love God and love people. Nag-i-exist tayong lahat para ipakita sa mundo yung pag-ibig ni Jesus sa atin. Yung pag-ibig ni Yahweh sa atin. Tayong mga nakaramdam ng pag-ibig na yon
ay dapat magparamdam sa syudad na to na mahal sila ni Yahweh. Katulad na mahal tayo ni Jesus. Verse 13. Mamahalin at ibibless at pararamihin niya kayo. Magkakaroon kayo ng maraming anak at aani kayo ng maraming butil, grapes, at olive oil. Manganganak ng marami ang mga baka, tupa, at kambing na alaga nyo. Gagawin niya ang promise niya sa mga ancestors nyo, sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Look at the heart of Yahweh to bless His people. Look at the heart of Yahweh to bless His church. Mamahalin at ibibless. Bago tayo pumunta sa pagtulong sa nangangailangan, sa paglaban para sa katarungan, sa mga injustices ng ating society, magsimula muna tayo sa karakter ng Diyos. Dahil ito, yung karakter ng Diyos, ang dahilan. Kaya tayo tumutulong sa nangangailangan. Kaya tayo lumalaban para sa katarungan. The church has always been at the forefront of solving injustices and evil in society. Hindi ba na ang church ang nagsimula ng mga bahay ampunan? Hindi ba ang church ang nagsimula ng mga unang ospital? Hindi ba ang mga church ang unang nangalaga sa mga byuda at balo? Hindi ba ang church ang una na tumanggap sa mga palaboy sa lansangan? Hindi ba ang church ang nag-abolish ng slavery? Kaya ang mga itim ay kapantay na ng karapatan ng mga puti. Hindi ba ang church sa kasaysayan, sa dami ng imperfections nito, sa dami mong pwedeng ipintas sa church, hindi ba ang church pa rin ang kamay at paa ni Kristo na nagdadala ng pag-ibig niya sa isang sirang mundo? Mga kapatid, yun tayo. We care for the poor and justice because of who God is. Why do we care for the poor so much? Why do we care for justice so much? It's because of who God is. If we are imagers of God, we're shaped in His image. We become like Him. Remember? We become who we worship. We're shaped in the image of who we worship. At yun yung problema ng bayan natin. Ang bayan natin ay sumasamba sa pera. Kaya, ang mga sumasamba sa pera ay naging mukhang bayani. Bakit mukhang bayani? Dahil bayani yung mukha ng pera. Naging mukhang pera na din. Sumasamba ang kultura na to sa immoralidad. Kaya pag nakita ng mga bata na ganito pala ang damitan sa TikTok, ganito na rin ang damitan sa mga pamantasan at paaralan. Sinasamba ng mga tao ang kasikatan, impluensya. Kaya lahat gustong mag-impluensya, gustong sumikat. Gagawin ng lahat kahit gawing kahiyan yung sarili para sa 5 minutong kasikatan. Pagsamba sa pagtanggap, pagsamba sa kasikatan, we're made in the image of what we worship. Mga kapatid, huwag natin sambahin ang mga Diyos-Diyosan na yan. Sambahin natin ang tunay na Diyos. Si Yahweh na may likha ng langit at lupa, na nagbigay ng kanyang anak na si Jesus, na namatay sa krus para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan, na umangat sa kanang trono ng Ama at nakaupo at babalik balang araw para iligtas ang lahat. Kaya naman sinugo niya ang banal na Espiritu Santo na nagministeryo sa ating kaligitnaan at nagpapatotoo sa pangangaral ng kanyang salita. Ama, Anak, Espiritu Santo. Tatlo, isa, isa ay tatlo. Tinatawag ng mga Kristiyano na Trinity. Ito ang nature ng Diyos. Isang Diyos na mapagmahal. Isang Diyos na maawain. Isang Diyos na maibigin, matulungin sa mahirap, tagapagtanggol ng naaapi. Isang Diyos na may pakialam sa pinakakonte, pinakamahirap, pinakamahina. At siya na nag-aangat ng maliliit na tao
mahihirap na tao, inaaping mga tao, at inuupo sa lamesa ng mga prinsipe at prinsesa. Siya na nag-iingat sa mga taong hindi kayang ipagtanggol ang kanilang mga sarili at kumikilos para pagpalain ang mga sumusunod sa kanyang salita. Karapat dapat siyang purihin at sambahin. Mga kapatid, maaari ba tayong tumayo lahat? Bago tayo manalangin, papakita ko ulit sa inyo yung picture ng Eternal City o ng Bagong Jerusalem. Ang New Jerusalem ay hindi lamang syudad ng State of Israel o ng mga Israelita, kundi ito ay binubuo ng bawat tao, bawat tribo, bawat lahi, bawat bansa, sa kasaysayan sa sangkatauhan, nagpupuri sa kordero ng Diyos, sa tupang pinaslang at nabuhay muli, prinsipe ng kapayapaan, Diyos ng mga Diyos, tagapagpagaling at tagapag-ingat at tagapagprotekta. Siya ang Panginoong Jesus. Mga kapatid, this is a joint project. God will do His part. Let the church be the hands and feet of Christ. Gawin po natin yung parte natin upang ang Quezon City, ang Caloocan City, ang Valenzuela, ang San Jose del Monte, ang Iloilo, ang Cavite, at bawat bansa, bawat isla ng Pilipinas ay ma-shape sa image ni Yahweh. Imagine with me a nation that loves God, that loves people, a nation that cares for the poor, with righteous leaders, a nation na kahit maglakad ka sa gabi, kahit iwan mo yung gamit mo, walang magnanakaw, kahit naglalaro yung toddler, walang magkikidnap. Isang bayan, isang bansa na si Kristo ay ang Panginoon. This is a joint project, and that's why we're expanding the church. That's why we're bringing the message of Jesus to the lost and to the broken, to the least, so that everyone will be included in the family of God. Bago tayo lumabas at ipangaral yung mabuting balita sa mga tao, kailangan tayo mismo. Nasa sa atin yun. Hindi natin mabibigay yung isang bagay na wala rin naman sa atin. We can't give something we don't have. Today is an opportunity for us all na tanggapin yung paghahari ng Panginoong Jesus. Una, sa ating puso. Pangalawa, sa ating pamilya. Pangatlo, sa ating bayan. Kung nandito ka ngayon at nais mong maging bahagi ng project na yan, ng sangkatauhan, nalikhain ang buong mundo sa wangis ng Diyos ng pagmahal, maibigin at galit sa kasamaan at kasalanan. Nais kong anyayahan ka sa isang panalangin. Maaari bang pumikit ang lahat ngayon? Hindi ito tungkol sa pastor ninyo o sa mga kasama nyo sa church na to. Tungkol ito sa inyo at ang Panginoon. Kung nandito ka ngayon, habang lahat ay nakapikit, mag-focus lang tayo kay Jesus. At nandito ka ngayon at nais mong maging bahagi ng kaharian ng Panginoon. Isang kaharian na pag-ibig niya, kapayapaan niya ang naghahari. Maaari mo bang itaas ang kamay mo ngayon at sumunod ka sa panalangin ito? Panginoong Yesus, naniniwala po ako na anak ka ni Yahweh, na ikaw ay pinanganak, nabuhay, namatay, at matapos ang 3 araw, nabuhay muli para sa kapatawaran ng aking mga kasalanan. Tinatanggap po kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. At magmula ngayon, pagharian mo ang aking puso. Pagharian mo ang aking isip. Isugo po ninyo ang inyong banal na Espiritu Santo upang tulungan ako sumunod sa iyong salita, maintindihan ng iyong salita,
ibigin ang iyong salita. Baguhin niyo po ako upang maging kawangis ninyo, kamukha ninyo, kaugali ninyo. Baguhin niyo po ang aking puso upang maging katulad ng sayo. Ito po ang aming samot na langin. Sa Diyos naming walang katulad, sa Diyos naming bukod tanging hari, naghahari hindi lamang sa Pilipinas kundi sa lahat ng bansa, sa lahat ng tribo, sa lahat ng isla. Ito ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magpuri po tayo sa Panginoon. Apart from you, God, we are nothing. Thank you, Lord, for you are not against us. Thank you, Lord, for you are for us. You are with us. Itinataas mga kamay sa dakila naming Diyos, walang papantay sa iyong pagmamahal. Oh, itinataas mga kamay sa dakila namin Diyos, walang papantay sa iyong pagmamahal. Oh, isa pa, itinataas mga kamay sa dakila namin Diyos, walang papantay sa iyong pagmamahal. Ikaw ang kailangan, pag-ibig mo naririto, walang katulad. Pagmamahal mong kailalim, walang katulad. Pag-ibig mo naririto, walang katulad. Pagmamahal mong kailalim, walang katulad. Manalangin po tayo. Lord God, maraming salamat po sa pagmamahal mo sa amin. Bilang isang church, bilang bawat pamilya na nire-represent sa lugar na to, bawat isang individual, kami sama-sama, kami ay nagpupuri sa iyo, kami ay sumasamba sa iyo, Panginoon. Nagpapasalamat po kami sa saganang pag-ibig mo sa amin. Sino ba kami? Sino ba ang pamilya namin para mahalin mo ng ganito? Para buhusan mo ng katakot-takot na pagpapala at pagmamahal. At Panginoon, gusto lang namin sa iyo magpasalamat. Salamat po sa Quezon mo, sa iyong dakilang katapatan, sa iyong mga pangako sa 1,000 henerasyon, sa iyong mga pagtupad sa kasaganaan ng iyong pag-ibig sa amin, Panginoon. Salamat po. Kaming mga dating makasalanan ay naging bahagi ng iyong pamilya. Kaya, Panginoon, bawat isa sa amin na tumanggap sa iyo ngayon, isinulat mo na ang aming mga pangalan sa aklat ng buhay. At kami ay hindi na mga bisita, kundi kami, Panginoon, ay kabahagi na ng iyong kaharian. Punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Gawin mo po kami mga brand ambassador
ng pagmamahal mo, ng katuwiran mo, ng katapatan mo. At Lord, sa paglabas namin sa lugar na ito, at pagbalik namin sa mga campus namin, sa mga komunidad namin, sa mga kumpanya namin, sa mga nakakasalamuhan namin sa mga komunidad, nawa, Panginoon, we will love the city katulad ng pagmamahal mo sa amin. We're gonna bring your love to this city. Marami pong salamat, Panginoon. At Lord, baon-baon namin yung kapayapaan na yon. Dadalhin namin yon sa aming tahanan. Baon-baon namin yung mabuting balitang meron kami ngayon. At dadalhin namin to sa mga kaibigan namin. Kaya Lord, pagsamasamahan niyo po kami ulit sa pagpapatuloy ng series na to upang makita namin ang puso mo para sa amin, sa aming komunidad at sa aming bayan. Ito po ang aming samot na langit sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Palakpakan natin sa Lord. Life Church, thank you for celebrating this day, this Sunday with us. I hope you're blessed by God's Word. So you are now sent off to return to your campuses and to your communities. May the Lord bless you and keep you and make His face shine upon you. May the Lord give you peace. In Jesus' name, amen. Nakauwi na po tayong lahat. Maraming salamat.